even po sa chapter, kung saan-saan pong chapter. Ang gamayan po natin mula sa national hanggang down to chapter po, tama po Pangulo. Yun po dapat. Hindi po ito individual. Ay hindi, ito si sister lang ang dadamayan ko kasi mabait to, close sa akin to. Ito lang yung bibigyan ko ng, kumbaga sa ano, ayuda. Uso ngayon yung ayuda, no? Tama po? Hindi po. Sa lahat po ito ng miyembro. Pag mula po doon sa national, down to mga chapters na po. Yan po yung damayan na tinatawag. Hindi po, wala po tayong selective chapter dito o selective members na yun lang po yung pagbibigyan natin. Hindi po. Kaya kanina po marami po ako na input yung mga bawat katagaan na nabanggit dito kanina. Mula kay Pangulo, mula kay CGS, mula sa inyo, sa mga board. Marami po akong kaisipan na nakuha din. At tama po yun. Dapat yung isang mga salita na yun ay gamitin po natin. Hindi lang po natin sinabi, hindi lang po natin narinig. Yung mga bagay po na ayaw nyo, yung mga bagay na parang tingin hindi makatulong sa inyo, huwag nyo damputin. Ngayon sa tingin nyo, kung lahat ng sinabi ni Pangulo, lahat ng sinabi ni CGS, lahat ng sinabi ni Nanay ay makakatulong sa inyo, pangahawakan nyo, gamitin nyo. Bakit? Yun po yung isang makakatulong sa atin. Hindi po tayo dito, yung grupo po, as a guardians, hindi po tayo dito hindi po pakuntisan to nagpapaligsahan. Ay hindi, magaling yung chapter namin. Ay hindi, magaling yung Pangulo namin. Ay hindi, magaling yung ganito namin. Hindi po. Kaya nga po tayo may damayan. Tama po? Kaya po tayo, ano po tayo dito? Damay-damay. Sabi nga United Guardians. Pagkakaisa. Pagkabigkis-bigkis. Yun po yung ibig sabihin. Pagkabigkis-bigkis. Yun po yung pagkakaisa. Unang-una po, yung liturgy po ng Guardian is gentleman. Tama po? Gentleman. Yan po yung lagi nating isipin. Lagi nating dala-dala. Ang sabi nga kanina sinasabi doon, nabanggit na maging magandang ehemplo tayo sa ating kapwa. Hindi lang po sa ating mga miyembro, of course sa ating mga neighborhood, sa ating kapitbahay, maging magandang ehemplo po tayo. Kaya yung pagkakaisa po, yun po yung magbibigay sa atin ng kumbaga yung magpapataas ng moral sa bawat miyembro. So again, inuulit ko po ulit sa lahat ng chapter na umatin po kayo ng meetings. At ano man po yung programa, ano man pong binababa ng national down to mga chapter sa mga pangulo ng bawat chapter ay i-absorb niyo po. Umatin po kayo. Kasi po hindi naman po tayo dito hindi lang po tayo dito naglalaro kung bakit dumating si G.S. Ruben na galing pa kung saan. At ako, mabuti at nandito ako dahil lagi ako nasa Sambales, lagi ako nasa Pangasinan at kung saan po ako nanggaling. Pero sabi ko nga ulitin again, sinasabi ko sa inyo na ikinagagalak ko po na makaharap po kayong lahat, makahalubilo kayong lahat. Hindi po tayo dito isang laro-laro lang yung grupo ng Guardians. Nakita niyo po kayo dun sa passage sa encouragement na binasa ko. Magkaroon po tayo ng integrity. Ganun po yun. So, igalang po natin ang bawat isa. Huwag natin igalang dahil Pangulo yan, dahil ano yan. Hindi po. Mula po doon sa pinakamaliit, igalang po natin. Ang paggalang po, yan po yung pinakamaganda po. Irespeto po natin. Kung makita mo siyang ganyan, yakapin mo, kamayan mo. Bakit po? Yun din, kung nangihina ka, yun din yung ikakalakas ng loob niya eh. Kung nahihina yung grupo, yun din yung kalakasan ng ating Pangulo. Na nakita niya yung mga chapter niya, nakita niya ang kanyang membro na nagkakaisa, nagkakabigkis-bigkis. Ayon sa isang layunin. Yun din po yung kalakasan ng presidente. Ito po, isang maliit na grupo, tama po. Pero ang presidente ng Pilipinas, yan din po ang nangyayari. Kung makita niya kanyang kabinete, nakikita niya kanyang vice, nakikita niya kanyang mga house or sa Senate na nagkakaisa, masarap po damdamin. Pero kung makita yung nagkawatak-watak na, alam niyo po, grabe po yung pasan-pasan ng Pangulo ng National. Tama po, Pangulo?
Nangihina din po siya. Alam niyo ba, kami ganun din dati. Yung kalakasan ni si GS, hinuhugot niya sa akin. Yung kalakasan ko, hinuhugot ko naman sa mga miyembro ko. Dahil nga, hindi ko rin, again, yung mga miyembro ko dati, mababait din sila. Bakit? Pinakitaan ko rin ng kabaitan. Hindi pa na akong wala. Hindi ako baliwala. Basta maibigay ko lang sa kanila. Ito po, i-share ko na rin, usaping pananalapi. Usaping pananalapi. That time, siya pa rin yung treasurer natin nung ako ng ulo, si GS. Sister Ellison, no? Siya ang humawak ng pera nun, yung yaman natin. Ayun, salamat. At alam niyo po dati, nung time namin, lahat may kasiyahan po, of course, dito ganyan, may handaan po talaga. Sa amin, salamat naman, yung time namin at bago nag-pandemic, medyo, siguro, hindi naman sa maraming pera kami. Pinagpapala kami nung time na yun. Kaya, yung sinasabi niya na nagpapalitson kami, of course, totoo po yun. Nagpalitson nga kami, hindi kasing laki na ata, 80 kilos ata yun. Pero lahat yun, lahat ng membro nag-uwi. Kasi bakit? Hilaw yung litson eh. Hindi. Ayaw maluto. Ay, ang bigat-bigat. Ito lang. Ang laki. Mga 80 kilos. Hindi ko alam kung dito pa ata galing kayo. Undercloud. Saan galing yun? Si Bro Anthony. Bukod dun sa litson dami. Kaya lahat ng bimbro nun, hindi umuwi luhaan. Sabi nga, bro, okay, pwede ba akin na yung isang pigi? Tagain mo. Iuwi mo na. Kasi hindi naman namin makakain eh. Kasi marami eh. At saka hilaw nga. Hilaw nga yung litson eh. Yung barat na yung luto. Nandun yung pangulo natin, yung tatay natin, nandun doon. Nasa buhay pa ito parang tatay ko na rin, yan yung tatay ko sa Guardians eh. Si GS at saka si Prime Diablo. Si Prime Diablo, parang anak ako nun. Kahit saan kami pumunta, magkakasama kami. Nung time na pandemic, napunta na siya ng Cebu. Kaya nabalitaan ko na lang na doon siya na kaya malungkot ako. Nung inilibing from Zambales, sinakbo ko yan para abutan ko lang yung libing ng ating Prime Diablo. Kaya si Prime Diablo po, hindi ko po sinasabi na sobrang napakabait na tao, pero para sa akin po ay napakabait po ni Prime Diablo. Kahit lagi akong tinatawagan niya. Kaya mga kapatid ko sa balikat, ito lang po yung sinishare ko sa inyo. Una, irespeto natin yung isa't isa. Pangalawa, yung pagtitiwala. At saka yung tatlo, yung sinasabi ni sister, yung love. Yan yung love. Bakit? Ito yung lumalaban sa lahat eh. Anong galit, anong problema. Pag love, yung ibinigay mo sa iyong kapwa. Sabi nga lagi ito eh, pag si JS ulitin ko ulit pag niyakap mo ko, masigit pa igaganti niya. Tama, kasi naramdaman mo yung pag-ibig. Love. Ano natin to? Pagtibayin natin to. Sinabi ng Panginoon Diyos, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, nag-iisang anak. Bino mo isang anak. Ikaw sister, sige, ano natin to? Nag-iisang anak. Kaya mo bang ibigay yung anak mo, ipako sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan namin lahat? O kasama ka na sa kasalanan doon? Kaya hindi. Hindi, no? Hindi po talaga. Kahit ako eh. Hindi ko talaga gagawin eh. Di ba? Hindi ko talaga gagawin. Nag-iisang anak ko. Sakit eh. Masakit, di ba? Tapos kasalanan naman ng ibang tao, tayo nagpapakasasa ng kasalanan, tayo nagpapakasarap. Tapos ipapako mo yung anak ko sa krus ng Kalbaryo para iligtas kayo lahat. Hindi mo gagawin. Pero ganon yung pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoso believe in Him shall not perish but have everlasting life. Tayo ay niligtas na ng Panginoon. Ang sinabi ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo nung napako ang Panginoon Diyos, lahat ng sakit natin, lahat ng kasalanan natin, lahat ng mga karamdaman natin, tinangay niya na dun sa krus ng Kalbaryo. After pangatlong araw, nabuhay pag ang Diyos. Tanong, bakit kailangan pang mamatay at mabuhay ang Panginoon Diyos? Bakit? Di ba? Tinubos tayo, hindi sa salapi, hindi sa ginto, hindi sa pilak. Tinubos tayo ng dugo. Dugo ng Panginoon Diyos.
Ganon kakamahal ng Panginoon Diyos. Ganon kamahal ang presyo mo, hindi ginto, hindi bagay, kundi dugo, yung tinubos sa atin. As Lord our Savior. Tama? Grabe yun. Isang instruction ulit. Founder, paano? Paano gagawin namin? Ang sabi doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except through me. Di ba? May mga pilosopo minsan. Bakit hindi ko po kayo nasa lubong? Ipapunta rin ako doon. Di ba ba? Yun po yung pamamaraan ng Diyos. Wala pong ibang tao, wala pong, sabihin na natin, wala pong sinong tao rito na kayang iligtas ang tao kanyang mahal sa buhay. Even ako, hindi ko po kayang iligtas. Kasi nung time po na ako i-share ko na rin ito yung buhay ko para habang hindi pa tayo kumakain. Kami po nila si Jess Bubos, that time, Blue Cab driver po ako. Hindi naman ako pioneer sa Blue Cab, mas marami pang mga matatagal doon. Sila Founder Few, ayan, kasama ko sila Prime Diablo doon. Yun, doon po kami nag-start. So, ang sinasabi ko po dito ay ako, ikaw, tayong lahat ay makasalanan. Amen. Walang hindi rito makasalanan. Lahat po tayo nagkasala. Pero sabi bakit Founder? Brother, kapatid ko sa balikat. Paano ka binago ng Panginoon Diyos? Ako po ay lasinggero. Share ko na sa inyo buhay nyo para makilala nyo ako na lubos kasi ilang na nagkakita-kita. Si Brother Yok, how many times na kami nagkikita dito dati pa sa kabila. Ako po ay makasalanan din. At sinabi sa akin, hindi po ako karapat-dapat sa Panginoon Diyos, hindi po ako dapat pumasok yan kasi makasalanang tao ko. Baka masunog ako. Tandaan po natin, hindi pa ako tayo masusunog. Ang California pa lang po naman nasusunog. Ang San Diego pa lang nasusunog. Bakit po? Nakakilabot ba? Yes, nakakilabot ako. Sino nagpadala ng apoy? Doon sa godless country. Ang mga taong walang Diyos na sinasabi. Di ba nagbutuhan pa sila? Nakita niyo po? Godless people. Walang Diyos. Yung mga famous, yung mga celebrity, yung mga magkakang kotse, may mga sports car. Nasaan sila ngayon? Mga Hollywood. Nasunog. Kasi bakit? Ang Diyos nagagalit din. Alam niyo, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos nagagalit din. Bakit? Naiinsulto na siya. Tingnan mo, hindi siya pinapaniwalaan ng mga tao. Ganun po talaga mga maraming pera at mamayayaman. Hindi ko sinasabing lahat. Tingnan mo, pinadala ng apoy. Ang pagsunog po, kahit nabuhusan mo ng isang gasolina yun hindi masusunog ng ganun. Tama po? Kahit na buhusan mo ng gasolina siguro sabihin natin na mga 50,000 liters na gasolina, yung buong California na yon, buong community na yon, hindi po yun masusunog basta-basta. Pero yung itong apoy na ito hanggang ngayon umaapoy pa. Bakit? Kalikasan po yan nagalit na ang Diyos sa kanila. Dahil wala silang Diyos. Wala silang Panginoon. And ngayon, nakakatakot, San Diego, sinisimulan na. Ikwento ko lang nung time, hindi ko alam kung sino, alam ko si brother, alam niyo to. Yung time ng Sodomo, yung Sodom at Gomora. Tama? Yung mga tao doon, yung mga lapastangan, mga makasalanan. Sinabi ng Panginoon, kung wala nang natitirang mabuting tao, lahat makasalanan. That time sila Lot lang at saka yung pamilya niya, tama po. Pero sinabi na ni Lot, nung time na yon, na umalis na kayo. Umalis na kayo sa lugar na to. Dahil gugunawin na ng Diyos. Susunugin ng Diyos ang lupain ito, yung lugar na to. Walang nakinig. Bakit? Hindi sila niniwala na may Diyos Anong nangyari, brother, sa Sodom at Gomora? Ayun na nga, parang California na rin po, di ba? Ngayon sumunod San Diego. Nakita niyo po kung paano magkasunod-sunod. Hindi naman po katang isip na yung forma ng apoy nang gagaling sa itaas. Binagsak, nasunog lahat. Tama po. Alam niyo po, ito po sinasabi ko lang.
dinala pa ako dito kagabi pa lang, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng salita sa bunganga. Dahil hindi naman po ako maalam sa Biblia. Baka matag-aral po ako ng pagpapastor, pero hindi na po kasi may anak na po akong pastor, so ipinasa ko na sa kanya. Ang gusto ko lang, makita ko kayo maging evangelista. At salamat sa grupo na to dahil si CGS ay dinala ako dito. Salamat sa inyo lahat at nawa ay pagpalain tayo. At yung 2025, diniklara na kanina ni Pangulo din na maging maayos sa ating lahat. Lahat ng karamdaman, maalis sa atin. Anumang sakit, cancer, bukol o ano man yan, pinapawalang bisa natin. Itong 2025 natin, alisin na natin yan at walang mamamatay sa pamilya natin at bibigyan pa tayo ng mahabang buhay. At higit sa lahat, makilala natin ang ating Panginoon Diyos na siya ang ating kaligtasan. Amen? Praise God! Hallelujah! Salamat o Diyos! Manalangin ako. Salamat Panginoon sa oras na ito, Lord God. Nakasama ko ang aking mga kapatiran sa balikat. At ngayon, kiniklaim ko, Panginoon, na maging kapatid in Christ. We are brother in Christ, Panginoon. At Lord, pagpalain mo ito, Diyos. Manguna ka sa amin. Pagharian mo, Lord, at maging victorious, Panginoon, ang taon namin 2025. Bawat membro, bawat pamilya namin, Panginoon. Salamat o Diyos. Sa iyo lahat ng papuri, pagsamba sa tanging ng pangalan ni Jesus. Amen. Kakain na tayo. Kailangan na natin kumain. To lunch. Alas 12 na. Kamay muna. Okay. Hugas na tayo ng kamay. Okay, sige. Maraming salamat sa ating tagapagsalita, no? Thank you. And I salute you, brother, sa inyong matamis na pangaral. Sana po ay level up po lahat ng ating mga kapatid sa guidance. Thank you and God bless us all. Okay, kain muna tayo at mamaya Pagkahugas ng kamay dito. Ayun, may puto. Bukas.